Sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Oka. Sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, espesyal nating ipagdadasal ang lahat ng namayapa bunga ng Bagyong Christine. Tayong lahat ay mananalangin sa Diyos. Hihingi ng awa upang kahabagan ang ating mga kapatid na yumao dahil nasalanta ng bagyo. Kasama nating ipagdadasal ang kanilang mga pamilya na ngayon ay nagdadalamhati bunga ng trahedyang dulot ng bagyong ito. At lahat ng mga naapektuhan ng Bagyong Christine, yung mga kababayan natin dito sa Batangas at yung mga nasa Bicol region, lalo na yung mga taga-Albay. Nakikisa tayo, ipinagdadasal at nagdadalamhati sa lahat ng mga biktima. Ganon din, pinagdadasal natin ang lahat ng mga may sakit, may karamdaman, nasa banig ng karamdaman, na humihingi ng awa sa Diyos upang sila'y kamtan ang kagalingan pangkatawan at pangkaluluwa. Sakit na kung minsan ay nagiging hadlang para tayo ay hindi makapagsamba at makapagpuri at manampalataya sa Diyos. Kasama ng lahat nating mga intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito, simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagkapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng sanlibutan,
na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan. Marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Kita habang buhay ang pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sa Diyos Ama, pagkat ipinayag niya, hari siya ng mga Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ito ihahambing? Katulad dito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon at sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad dito ng libadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marami tayong kilala at marami talang ay sa merong talagang kahanga-hanga at hinahangaan ang galing sa pagbabasketball. Nandyan sina Michael Jordan at iba pang mga kilalang-kilalang sa larangan ng ganon din sa pod natin sa telebisyon, yung magagaling umawit na pag inyong napakinggan, flawless, walang sala sa nota, na parang ipinanganak na silang ganon kagaling. Ang galing magpasunod. Sila ba'y ipinanganak na kaagad na gano'n na kagaling? Ang sabi ni Aristotle, isang philosopher, sabi niya, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Kung yan ay totoo sa larangan ng sport, sa larangan ng pagkanta at iba pang larangan, totoo din po yan sa kabanalan. Ang kabanalan ay ibinigay lahat sa atin ng Diyos. Lahat tayo ay may potensyal na maging banal. Yun nga lang, iba-iba ng antas ng kabanalan dahil meron talagang araw-araw, kahit maliit na steps, lagi itong ginagawa hanggang sa sila ay maging ganap sa paggawa nito. Meron namang binigyan din ng punla o binhi ng kabanalan, pero hindi naman ito lumago dahil hindi naman pinapraktis. Mga kapatid, ngayong umagang ito sa ating mabuting balita, ang binhi at ang liberdura ay maihahalin tulad sa atin na binigyan ng Diyos ng potensyal na maging saksi ng kanyang kabutihan, pagmamahal at kabanalan. Yun nga lang, kung papaano ito lumalago at lumalaki sa ating buhay bilang binyagan, ay depende kung papaano natin ito pinagtatrabahuhan. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa maliit. Pero ang maliit na ito ay pwedeng lumaki at lumago kung araw-araw gagawin natin ang bagay hanggang sa ating makasanayan. We are what we repeatedly do. Kapag tayo araw-araw ay umuunawa. Kapag tayo ay araw-araw ay nagpapatayo, ay araw-araw ay nagdadasal. Talagang lalaki ang ating puso sa gawang kabanalan. Pero kapag tayo araw-araw ay nagmumura, kapag tayo araw-araw ay nagagalit at hindi nagpapatawad, kapag tayo araw-araw ay madamot, asahan natin na hindi lalago ang binhi ng kabanalang iyan. Sapagkat hindi natin pinapraktis o hindi natin pinagyayaman ang binhi ng kabanalang bigay sa atin ng Panginoon. Ngayong umagang ito, yan po ang ipinapaalala sa atin
ng mabuting balita. Excellence then or perfection or holiness is not an act but a habit. Kapag araw-araw tayo ay nagmamahal, kapag araw-araw tayo ay nagdadasal, kapag araw-araw tayo ay nagpapatawad, asahan natin na lalago tayo sa kabanalan at mapapasama sa kaharian ng Panginoon. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Sa iyong kagandahan, Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal, sa pamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinadakilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Tileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sumibol kang masigla, matapos masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay pagka. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Jesu, Holy Spirit, Dono Patris, Jesu, Hospite, Hospite, Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere, adomus Dei.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa pagiging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunubina mula sa ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din po ng ating pamimintuho kay Santo Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candle sa paligid na simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ika-4, ngayong Sabado, ika-2 ng Nobyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ika-5, pinsalang dulot ng nagdaang bagyo, panoorin po natin ito. Dahil po dito, mga kapiyo, pansamantala po munang wala tayong parking spaces na magagamit sa loob ng pambansang dambana dahil sa pagkasira ng tulay papuntang parking area. Mula po sa parking A ay mga tao lamang ang maaaring makapasok at limited parking slots ang mayroon doon. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at asahan natin ang matinding traffic lalo na kung Sabado at Linggo. Ika-6, pakinggan po natin ngayon si Archbishop Gilbert Garcera, ang Arsobispo ng Lipa. Pio ay handang tumanggap na inyong mga tulong at donasyon na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating nasalanta ng Bagyong Christine. Para sa inyong mga ibabahagi, maaari kayong makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan o kaya'y sa mga detalyeng makikita sa screen. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. O inang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mong si Jesus. Puso namin ay handog, ihatid mo kami sa